Si Bam at Kiko po, no? Ayon kay Estrada, kay Jinggoy Estrada, ay kakampi po dito kay Chis Escudero dahil siyempre may balak po sila na maging chairman. Inuna po nila yung chairmanship, no? May balak po sila maging chairman ng si Kiko, gusto niya maging chairman ng agriculture. Thank you very much kay RML SBL sa 729 Qatar Real Bank Qatar. Tapos si Bam Aquino naman may balak committee chairman ng education. Kaya ang sinabi po ni Estrada mukhang si Estrada kasi siya majority floor leader ni Chis Escudero Kaya alam niya po yung kalakaran. Mukhang si Bam at saka si Kiko ay makikialign sa majority. So si Risa Hontiveros maiiwan po sa tinatawag niyang minority independent. Kasi may magiging minority. Kung sino po matatalo, so ngayon po, so far, dalawa po yung lumulutang na gustong maging Senate President. No? Ito po si Chis Escudero at saka to si Tito Soto. Ngayon, sa tradisyon po dyan, kung sino po manalo, yun po ang Senate President. Ang matatalo po, yun po ang minority floor leader. So malamang si Tito Soto, kung totoo na naka-13 na si Chis Escudero, malamang si Tito Soto yung maging minority floor leader. Yun yung habol ni Risa Hontiveros Kita mo na nga yan, Risa Hontiveros. Gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas? Sa mga senador lang, mga kakampi mo nga, iniiwan ka. Minority floor leader na lang hindi ka pa makakuha ng suporta Presidente pa ng Pilipinas gusto mo. Tsaka siran-sira po siya dyan. Baka isa rin yan sa dahilan kung bakit dumidistansya si Kiko tsaka napansin nyo ba? Wala pong pahayag si Kiko at tsaka si Bam Aquino na sumusuporta kay Risa Hontiveros. May sinabi ba sila na tama lang na idemanda yung mga vlogger? Wala, di ba? Wala sila, tahimik sila kung tutusin yan, yung kakampi ni Risa Hontiveros. Bakit sila tahimik? Dalawa lang yan. It's either ayaw talaga ni Risa o sila mismo may ambisyon. Baka sila pa yung tumakbo, no? Bam Aquino at saka Kiko Pangilinan. Tatablahin pa nila si Risa. Ang aga mo kasing Risa. Maaga kang masyado nagpahayag ng gusto mong tumakbong presidente. Yan po yun, no? Kaya po, iiwan si Risa Hontiveros dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng chairmanship. Hindi ka kasi pwedeng maging chairman traditionally pag hindi ka kasama sa majority. Pero sa Senate, binibigyan nila ng chairmanship kahit hindi majority. Diba? Si Risa Hontiveros, binigyan nila ng chairmanship yan kahit hindi pa siya majority. Kaya ayaw nila sa'yo. Marami pong nagpapakalat ngayon na mas gusto raw nila si Risa Hontiveros na mamuno kaysa kay Leni Robredo sa mga dilawan at kakamping. Sabi nyo lang yun. Kayo ba yung mga dilawan at kakamping? Pucha, amuyong lang tayo. Hayaan nyo sila magbanatan dyan. Okay, pwede na kayo magtanong. Boss Buds, total, pinagkakaisa na din si Risa sa Senado. Kung ako sa kanya, idemanda niya na rin yung mga kasama. Yun lang ang alam, no? Boss, magkano po ang pinakamababang puhunan sa stock market? Kayo kung magkano ba gusto nyo Wala pong problema dun.
Kahit 1,000, 2,000, pwede na. Kaya lang, meron pong ano yan, may binabayaran kayo na maliit ang pera ipapasok nyo o malaki. May binabayaran kayo na yung ano bang tawag doon? Yung mga nagpapatakbo po, broker. Hindi naman pwedeng bumili ka direkta sa Jollibee. May broker po kayong tinatawag. No? Halimbawa, yung mga broker dito, yung dati, naglo-local pa ako. Nung si Marcos, wala na akong gana sa local, hindi umaakit yung ano natin eh. Yung stock market natin eh. Yung pinaka-broker ko, yung etong BDO Nomura. Yan. So may porsyento sila dun. Ngayon, kung maliit lang yung ano mo, dapat yata 5,000 para hindi ka lugi sa bayad sa broker. Yan po yun. Sige. Comment. Ito po, boss, hindi ako nagpakape pero hindi ko skip ads. Okay ba yun? Okay na okay yan. Si Bam at Keiko sumama playing safe. Kita kasi nila lugi si Risa. Hindi niya nga masabi na siya magiging minority floor leader, di ba? Baka ang mangyari niyan, sasama na lang siya kala Tito Soto. Boss Baz, maiba lang po. Pag si Sara Duterte ang maging president natin, baka sa panahon na yon lubog na ang Pilipinas sa utang. Okay pa rin yun kasi kaya niyang lutasin eh. Kaya po nilang lutasin eh. Tatay Digong nga ang lupit eh. Lubog tayo sa kriminalidad, sa droga. Broker manager. Ako boss bad sa GCash Stocks. Yan. Broker manager pala to si Mersky. Sa GCash Stocks. Yan, meron din yung GCash. Kaya kayo kung may GCash kayo, mas madali. Meron na sila ngayon sa stock market, di ba? Yung GCash Stocks. Papasok na lang kayo doon. Kung may GCash kayo, pipindutin nyo lang yun. Pwede na kayo mag-invest ngayon. Imbes na ini-scatter nyo pera nyo, na 90% talo kayo, mamili lang kayo ng magagandang stocks. Talagang lalago pera nyo. Kung ayaw nyo naman, gusto nyo siguradong kita, mag-MP2 kayo. Yung MP2. Taon-taon yun. Kaya lang, yung pera nyo ron, malaki yung kita nun. Depende. Pero ito lang po, yung pong ilalagay nyo sa mga stocks na yan, yung pera na hindi nyo po kailangan. Yung kumbaga, Tatay Badong, iba na diskarte ni Bam at Kiko. Tahimik lang. Kawawa next president ng Pinas. Swerte nga yung sumunod kay Tatay Digong, no? Swerte talaga eh. Itutuloy niya na lang eh. Wala eh. Wait and see din kasi yung mga investors eh. Teka lang, tignan muna natin kung anong gagawin niyan. Kung itutuloy niya kay Digong, mag-invest tayo. Pero pag nag-iba na naman, yun yung ayaw ng investors sa atin eh. Every 6 years, may bagong programa, may bagong presidente, bago na naman yung mga programa sa mundo, sa lipunan. Boss Baz, kinampanya pa ni Risa sina Bam at Kiko nung eleksyon. Sabi ni Risa doon sa dalawa, samahan niyo ako sa Senado. Nung nasa Senado na yung dalawa, nilaglag si Risa. Hindi naman nilaglag. Kaya lang, ano ba kayang pamunuan ni Risa? Kaya nyo bang labanan si Chis Escudero? Kasi hindi rin siya magiging minority floor leader eh. Para saan? Kung ayaw na nila kay Risa, edi sumali na lang si Risa kana Castro. Sino si Castro? Wala naman senador na Castro. Tatay Badong. Ano kaya? Tsaka talaga naman pong hindi naman po liberal si Risa Ontiveros, akbayan talaga siya. Magkaiba po talaga yung liberal tsaka akbayan eh.
Lagi lang sila magkasama, pero magkaiba pa rin po. Tatay Badong, ano kaya masasabi ni Mayor Vico sa tatay niyang endorser na sugal? Ano ba masasabi niya ron eh? Boss Buds, insight mo kay Remulyas Bombudsman, own opinion po. Yan yung mag-ensure na yung mga kaalyado ni BBM at si BBM mismo ay maliligtasan niya yung posibleng mga reklamo sa kanila balang araw. Di ba? Kasi dadaan sa kanya yung mga graft and corruption. Pwede niyang outright i-dismiss eh. Hindi, pag kasi para siyang prosecutor eh. Sila muna unang mag-aaral. May basis ba to? Pag dinismiss niya yan, tapos na yan. Sugal ang buhay. Ibig nyo sabihin, hindi na din kayo mabubuhay. Utot nyo. Iba yung salot, yung scatter at sabong salot yan. Iba po talaga yung sugal. 90% talo kayo dyan. Eh. Sumugal din tayo kay BBM. Kaya lang, parang sugal pa. Talagang ganun ang politika, di ba? Kasi nangihinayang ako personally, nangihinayang ako. Gusto ko talaga si BBM na iboto. Kasi siya lang yung, nung hindi tumakbo si BP Sara, wala naman iba nagsabi na itutuloy niya eh. Si BBM lang. One sampayan kay Carpio. Wala naman pinanalo. Boss Buds, bakit si Eden Santos gusto nila tanggalin? Hindi kasi masagot. Nagmumukhang engot kasi si Claire. Kasi kaya nagmumukhang magaling si Claire. Alam niya na yung mga isasagot. Napag-aralan na nila ito mga posibleng itanong na mga yan, di ba? Kung ito yung mga posibleng itanong, na more or less, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Si Eden, nagmumula sa ibang kalawakan. Nagmumula sa ibang kalawakan yung mga tanong ni Eden. Hindi ine-expect eh. Kaya, bad trip. Hindi siya cool under pressure eh. Pag hindi niya alam ang sagot, ang tendency niya magalit eh. Tayo dito, putya, alam na natin, may mga tanong na nang-aasar eh. Nang-aasar, hindi naman nang-aasar si Eden eh. Matitino yung tanong niya eh. Hindi lang pumapabor sa kagustuhan mo. Yun lang yun. Wala na pong ano yan. Wala pong ibang paliwanag dyan. Kung bakit nila gustong tanggalin si Eden. Yang mga gustong ambush interview si BBM, lahat naman ng mga politiko, lahat naman ng tao gusto mo makaisa eh. Gusto mo maka-ambush ka na interview, lahat po yan. Nako. Di ba kwento nga ni kay Susan tayo? Hindi ko alam kung sino yung politikong gusto niyang interviewin eh. Wala raw nagawa sa kanya dahil nasa loob na siya ng sasakyan eh. Pagsakay ng politiko, naroon normal po yan sa mga tawag dyan, reporter. Bakit yun naman gagawin kakaiba siya, no? Tatay Badong, nakakabisit si Arnold M. Kala mo modelo na kabutihan. Oy! Arnold M.